Hi guys! Today, kalimutan muna natin yung anti-aging, yung whitening, and yung mga usual na kung ano-ano pang nilalagay natin sa face. Let's go back to basics. So today, I teamed up with Cetaphil to share with you yung 3 basic steps. Skin commitments. Actually, yung isa, given na talaga yon, but yung dalawa, aminado ko, kahit ako, nakakalimutan ko. So marami tayong ina-apply sa face, marami tayong gustong mangyari sa skin natin. Hindi natin nakukumpleto tong 3 basic steps na to. So, what am I talking about? Cleanse, moisturize, and protect. I'm gonna share a little something. Alam niyo ba, hindi ko alam kung na-mention ko na to before, pero ako napansin ko, the more na marami akong nilalagay sa face ko, especially on a daily basis, mas lalong hindi maganda yung condition ng aking skin. Hence the video, basic skincare. Hindi lang sa mga busy mommies na kagaya ko, lahat naman tayo busy. Pero it's a matter of prioritizing. Lagi ko sinasabi to sa videos ko or kahit kanino, mas importante ang skincare kesa sa makeup. First one is yung cleanse. This is very basic and alam kong lahat naman tayo nagki-cleanse, lahat naman tayo naghihilamos, naliligo. But alam nyo ba kung ano yung ginagamit yung facial wash? Kailangan non-comedogenic. So ibig sabihin hindi siya nakaka-clog ng pores. So yun yung pinaka-importante if you have sensitive skin. Ang Cetaphil naman is talagang recommended na especially for sensitive skin kasi it's non-comedogenic, it's fragrance-free, and ano pa ba nakalagay dito? Soap and lanolin free, gentle and baby skin. Alam niyo ba nung newborn si Drew? Actually, ito yung gamit ko. So, it's very gentle. Pag may nagtatanong sa akin, especially sa videos, pag may nag-comment, Ate Ann, ano bang pwede kong gamitin kasi acne prone ako? Try using Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Lagi ko itong nire-recommend. As well as dermatologists, lagi sinasabi, if you have sensitive skin, go for a gentle skin cleanser. So, iwasan nyo na yung whitening, ganyan, kasi definitely harsh yun sa skin nyo. Bakit ba natin kailangan mag-cleanse? Guys, I don't think kailangan ko pa elaborate to. Kahit naman iniisip mo na, ay, hindi naman, malinis naman eh. Kakaligo ko lang, malinis naman yung face ko, ganyan. Kakaligo ko lang kahapon, ganyan. Siyempre, hindi natin nakikita, but may mga pollutants na nakakalat na hindi mo alam, nagbi-build up na sila sa face, can cause whiteheads, blackheads, and other breakouts sa skin. So, it's really important to cleanse. Step 2 is moisturize. I have oily skin. So, before kayo mag-react, I only use it dito sa part na to. Kasi dito ako, parang feeling ko this part of my face is really dry. Hindi lang siya para sa face. Pwede mo rin siyang gamitin sa braso, sa legs, wherever nakita mo na medyo may dryness ka. So, this one is really good and for 24 hours, it will give you the hydration that you need. Konting trivia, alam nyo ba na paglabas nyo ng shower, you only have a 3-minute window para mag-moisturize kagad. Kasi doon sa 3-minute window na yon, pag lumagpas na yon, unti-unti nang nababawasan yung moisture sa skin. So, within that 3 minutes, kailangan mag-apply ka na ng moisturizer or lotion para ma-lock in na yung moisture sa skin. And I'm saying this para sa mga dry ang skin kasi ako wala akong problema. Except dito nga sa area na to kasi talagang etong area na to and yung braso ko, yun ang dry. Kaka-whitening, ouch! Ayan, natamaan na naman ako. Di ba nakaka-dry ng skin yung sobrang paggamit ng whitening products? So, it's very, very important na mag-moisturize, mag-lotion, para maging smooth and soft yung skin. And at the same time, alam nyo ba na kapag lagi kayo nagmo-moisturize ng skin or naglo-lotion, mas napapatagal yung aging process. Do you know that? I don't know if it's true, pero marami na akong nabasang ganito na if you have oily skin, mas matagal bago ka mag-age, bago ka mag-wrinkles. And I would like to think so na totoo yun kasi I really have oily skin. Alam kong summer ngayon and usong-uso yung sunblock, pero hindi lang dapat tuwing summer ginagamit yung sunblock. Isa to actually sa New Year's resolution ko. Sabi ko, from now on, everyday magsa-sunscreen na ako. Kahit hindi ka naaarawan directly, kailangan mag-sunblock. Alam nyo ba, ang araw is the #1 cause para magkaroon ng age spots, freckles, and mag-aggravate yung melasma. I have melasma, kaya isa sa mga
Promise ko sa sarili ko yan na I have to use sunblock. So before ako mag-makeup, of course, I cleanse my face, I moisturize, and then I use my sunscreen. Cetaphil Day Long SPF 50. This one is a light gel. So definitely, this is good for oily skin. At first, parang medyo sticky ang feeling, but after niyang mag-set, parang foundation lang din. After mag-set, mawawala na yung tackiness. And kahit anong foundation, it's okay sa kanya. Hindi niya naapektuhan yung oil build-up sa aking face, kaya I really like it. It's oil-free and non-greasy formula. And this one is very water-resistant. So, kahit mag-swimming, okay siya. Kahit pang araw-araw, okay din siya. So, I suggest lang na you use konting amount lang sa face, especially if you have oily skin. I'm gonna answer a question na madalas talagang tinatanong sa akin. Kasi marami akong viewers na teenagers na tinatanong nila, usually, kung ano ang facial wash na maire-recommend ko. I have a daughter who is 11 years old and pinapagamit ko sa kanya gentle skin cleanser ng Cetaphil. For teenagers, bata pa kayo, wag pa kayo masyadong gumamit ng mga facial wash na may whitening. You know, it can be harsh. You know, yung mga facial wash na pwedeng maging cause ng breakouts nyo. At your very young age, alagaan nyo yung skin nyo, use gentle skin cleanser. Actually, mabenta sa amin tong gentle skin cleanser kasi from tatay hanggang sa mga anak ko, ginagamit ko tong gentle skin cleanser. Kasi yung husband ko, sensitive ang skin niya, so yan ang pinapagamit ko and he loves it. Kung mapapansin nyo, itong video na to talagang pause muna sa mga usual review ko, sa mga usual kung ano-anong anik-anik, and aminado ako, marami akong tinatry from time to time, pero ang basic skincare never talagang mawawala. Kailangan natin yan. Alright, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa mga pinagdadaldal ko ngayon. Don't forget to thumbs up kung nakatulong. These are very basic, I know, kaya kung marami na kayong alam tungkol sa skincare, I am so sorry, wala kayong masyadong natutunan dito. Pero hopefully, nag-enjoy naman kayo sa video na to. If you love Cetaphil too, lalagay ko yung link sa baba if you wanna share your testimonial with Cetaphil kasi this is your chance to win a little something from Cetaphil. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next video.